Hello sa'yo at salamat sa pagsama sa amin. Para sa ating session ngayon, may hawak tayong isang source material na medyo babalik ta rin ang alam ng marami sa atin tungkol sa teolohiya. Pag-uusapan natin ang isang ideya na, well, sabihin na nating medyo radical. Paano kung ang krus ni Jesus ay hindi lang plan B para ayusin yung pagkakamali ni Adan? Paano kung ito pala ang plan A mulat sa supol? Hindi lang para sa tao, kundi pati na rin para sa mga anghel. Yan mismo ang misyon natin ngayon. Himayin yang argumentong yan. Dahil kung susundan natin yung lohika ng material na ito, parang nagbabago ang lahat. Titingnan natin kung bakit sinasabi dito na kahit hindi nagkasala si Adan, hindi pa rin daw magiging kumpleto yung free will niya. At ano naman ang kinalaman ng mga anghel sa krus na para sana sa sangkatauhan. Medyo mind-bending to, kaya simulan na natin. Sige, let's unpack this. Unang-una, yung pinakapundasyon ng lahat ng to, yung definition ng malayang kalooban o free will ayon dito sa source. Sinasabi kito na ang free will ay, in essence, ang posibilidad na magkasala. Ang argumento, kung may free will ang isang nilalang at bibigyan mo siya ng sapat na panahon, eventually pipiliin ang magkasala. At bago pa man may mag-react na parang depekto yun sa design ng Diyos, nililinaw agad ng source, hindi raw ito depekto. So it's a feature? Eksakto. Isipin mo, kung binigyan ka ng Diyos ng kalayaan, pero imposible kang magkamali, hindi yung tunay na kalayaan, di ba? Oo nga, para ka lang isang robot na nakaprograma na lagi sumunod. Ang tunay na free will, mayroong kang tunay na pagpipilian. Ang sumunod o ang sumuway. Kung walang panganib na bumagsak, walang halaga yung pagpipiling tumayo. Parang binigyan ka ng susi ng kotse. Kasama sa kalayaan mong mag-drive kahit saan, yung posibilidad na maaksidente ka. Kung hindi ka pwedeng maaksidente, ibig sabihin hindi talaga ikaw ang may hawak ng manibela. So sinasabi dito na ang kasalanan ay hindi lang isang pagkakamali o kahinaan, kundi isang aktibong pagpili na kumawala sa Diyos o sa panuno. May pananagutan yung pumili. Exactly. At yan yung nagdadala sa atin sa pinakaunang test case sa kasaysayan ng sangkatauhan. Si Adan. Okay, so kung yan pala ang kahulugan ng free will, paano ito nag-a-apply sa kanya? Ayon sa source, yung pagsubok sa kanya gamit yung puno ng kaalaman, hindi raw yun ang sanhi ng kasalanan niya, kundi parang x-ray lang na nagpakita kung ano na talaga ang nasa puso niya. Oo. At ang nakita, mas mahal niya si Eva kesa sa Diyos, isang uri ng idolatry. Tama, ang pagsubok ay naglantad lang. Pero heto na yung part na medyo makakagulo ng isip. Sinasabi sa material na kahit na nalagpasan ni Adan ang tukso, sabihin nating pinili niya ang Diyos over Eva, hindi pa rin daw magiging ganap o kumpleto ang kanyang malayang kalooban? Teka, wait lang. Parang ang unfair naman nun. So, kahit anong gawin ni Adan, kahit maging perfect siya, talo pa rin siya. Dahil wala pa yung krus. Hindi ba parang nakaset up siya to fail from the start? Yan ang magandang tanong at diyan pumapasok yung core argument ng source. Hindi sa talo siya, kundi may kulang. Isipin mo na lang na parang ganito. Kunwari, may nag-propose sa'yo ng kasal sa first date ninyo. Okay. Pwede kang sumagot ng oo, pero gaano katotoo at katibay yung oo mo? Hindi mo pa naman siya lubusang kilala. May kulang pa sa data. Kulang ka pa sa data. Ang argumento dito ay ang krus ang pinakahuling data point. Ito yung sukdulang pagpapakita ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. So parang yung krus yung buong history ng relationship na pinakita in one single event. Precisely. Kung walang krus, hindi lubusang maunawaan ng sinumang nilalang, tao man o anghel, yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, hindi sila makakagawa ng isang tunay, ganap at 100% informed na desisyon na mahalin siya pabalik. Ang pagpili nila ay laging may bahid ng duda o kakulangan sa pag-unawa. Kaya yung pagbagsak ni Adan, bagamat sarili niyang pinili, ay nakita na ng Diyos at ginamit na daan para maitayo ang krus. Yung event na magkokompleto sa kaalaman ng buong creation. Wow. Okay, that reframes everything. So the cross wasn't a rescue mission, it was a revelation. At nabanggit mo, hindi lang to para sa tao. Ito yung part na medyo di ko pa magets. Ang alam natin sa Sunday School, ang krus ay para tubusin ang kasalanan ng tao.
Paanong naging para rin ito sa mga anghel na hindi naman nagkasala in the same way? Kung imposible palang sundin yung mga utos, ibig sabihin hindi makatarungan yung Diyos na nagbigay nito, di ba? Tama, tama. Pero nang ang Diyos mismo sa katawan ni Jesus ay sumunod sa lahat ng utos habang nasa isang katawang isinumpa, isang katawan na may pagnanasa ng laman, pinatunayan niyang, see, it's possible with my help. Okay, gets ko yun. Parang sinabi niyang, I won't ask you to do something I wouldn't do myself under the worst conditions. Pero paano yun nag-connect sa mga anghel? Sa isip mo, gaano kalalim ang pag-ibig ng manlilikha ko? Tapos, nakita mo siyang nagkatawang tao, bumaba sa level ng isang mas mababang nilalang, ang tao na nagrebelde pa sa kanya. At hindi lang yon, hinayaan niyang patayin siya para sa nilalang na yon. Anong gagawin noon sa'yo? Mababaliw siguro ako sa pagka-overwhelm. All doubts would be gone. Eksakto. Ayon sa teksto, sa sandaling yon, lubos na naunawaan ng mga anghel ang karakter at pag-ibig ng Diyos. Nawala lahat ng what-ifs at baka sa isipan nila. Dahil doon, naging ganap din ang kanilang malayang kalooban. Ang pagpili nilang manatili sa Diyos ay hindi na base sa tungkulin o takot, kundi sa isang lubos at hindi matitinag na pag-unawa sa kanyang pag-ibig. Parang yung analogy ng isang ama na may dalawang anak, nagkasala yung bunso at isinakripisyo ng ama ang lahat para iligtas siya. Yung panganay na hindi naman nagkasala, nakita niya yung lalim ng pag-ibig ng ama niya dahil sa ginawa nito para sa kapatid niya. Mas naging solid yung pagmamahal at respeto niya sa ama niya kahit hindi para sa kanya direkta yung sakripisyo. Napakagandang analogy. Ganyan-ganyan ang paglalarawan. Ang pagtubos sa krus ay direktang para kay Adan sa sangkatauhan, pero indirectly para rin ito sa mga anghel. Ito yung ultimate character reference ng Diyos sa buong universe. Okay, this is making sense in a very strange, grand way. Gets ko na for humanity, gets ko na for the loyal angels. But that leaves one big, glaring question mark. Si Satanas. Or Helel, as the source calls him. He fell before the cross. So paano yun? Invalid ba yung kasalanan niya kasi wala pa yung ultimate proof ng pag-ibig ng Diyos? Pwede ba siyang magdahilan? Sinasagot din yan ng source at medyo two-layered yung paliwanag. Una, yung simpleng sagot. Ang Diyos ay nagbibigay lang ng mga pagsubok na kayang lampasan. Ang patunay, maraming ibang anghel ang hindi sumama sa rebellion ni Helel, so kaya rin sana niya, pero pinili niyang hindi. Walang excuse. So may pananagutan pa rin siya sa pinili niya, cross or no cross. Oo, pero may idinadagdag pa yung teksto. Isang mas malalim at medyo misteryosong detalye. Sinasabi na si Helel daw ay nakatanggap ng isang napakalakas na katotohanan bago siya nagkasala. The source is a bit mysterious kung ano ito, pero the implication is powerful. Parang binigyan si Helel ng sneak peek ng buong plano ng Diyos, kasama na yung pag-ibig sa likod nito, yung sakripisyo, lahat. At kahit nakita niya yon, he consciously and deliberately chose rebellion. Ginamit niya ang buo niyang kalooban para sabihing, ayaw ko. So, hindi dahil sa ignorance ang pagbagsak niya. It was a fully informed decision against the truth he was shown. Kaya naging imposible na para sa kanya ang pagsisisi. Isinara na niya yung pinto mula sa loob. Na siya mismo ang gumawa para sa sarili niya. Ang krus ay liwanag. Pwede kang lumapit dito o pwede kang mas lalong magtago sa dilim. Okay, let's bring this back down to earth, literally. Balik tayo kay Adan at sa epekto ng kasalanan niya. Sabi sa source, dahil sa pagbagsak niya, isinumpa ang lupa at kasama na ang katawang lupa natin. Dito na raw pumasok yung tinatawag na mga pagnanasa ng laman. Naging alipin ng kasalanan si Adan. Pero hindi yan ang katapusan ng kwento. Ipinapakita agad ang solusyon, ang dugo ni Jesus at crucial to, ang pagpasok ng banal na espiritu sa isang tao. At dito natin mabagamit yung isa pang analogy. Isipin mo yung katawan natin pagkatapos ng fall na parang isang high-end computer na na-infect ng isang napakalakas na virus. Okay.
Gumagana pa rin siya pero may background process na laging kumukontra sa gusto mong gawin, nagpapabagal sa'yo at naguudyok sa'yong gumawa ng mali. Yon ang pagnanasa ng laman. At ang banal na espiritu ay parang isang antivirus software na galing mismo sa manufacturer, sa Diyos. Perfect! Isang antivirus na hindi lang naglilinis kundi nagbibigay din ng power para labanan yung virus in real time. Sa tulong ng Espiritu, nagiging posible para sa isang tao na sundin ang mga utos ng Diyos kahit na nasa loob pa siya ng isang compromised system, isang isinumpang katawan. At ito yung nagpapatunay sa puntong napag-usapan natin kanina, na ang utos ng Diyos ay hindi imposible. So to wrap this up, ang buong argumento pala ng source na to ay umiikot sa isang central idea. Ang malayong kalooban ay hindi lang basta kakayahang pumili ng tama o mali. Ito ay isang bagay na nagiging perpekto, buo at ganap lamang kapag naunawaan mo ang sukdulang pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na ipinakita sa krus. The cross wasn't plan B. It was always plan A. Binabago nito ang buong naratibo. Kung susundan natin ang lohika ng material, ang kasalanan at ang pagbagsak ni Adan ay hindi mga cosmic accident. Mga pangyayari silang nakita na ng Diyos at isinama sa kanyang mas malawak na plano. Isang plano na ipakita ang isang pag-ibig na sobrang lalim, na ito ang nagiging pundasyon para sa isang tunay, hindi matinag at ganap na malayang pagpili ng isang nilalang na mamahal pabalik. Kung ang krus pala, ang sentro ng buong universe, hindi lang ng kasaysayan ng tao. At bilang pangwakas, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pag-isipan mo. Ayon sa source, alam na ng Diyos na magkakasala sina Adan at Helel, kaya niya binalak ang krus. Ngunit, binanggit din na may option siyang pumili ng ibang nilalang na hindi magkakasala, na hahantong sa isang creation na walang pagdurusa. Kaya ito ang tanong para sa iyo. Kung ang pag-ibig na nakikita sa pamamagitan ng sakripisyo ang taning paraan para maging ganap ang malayang kalooban, posible nga kayang magkaroon ng tunay at ganap na pag-ibig sa isang nilikha na hindi kailanman nakakita o nakaranas ng pagdurusa at pagtubos. May halaga ba ang liwanag kung wala kang konsepto ng dilim? Isang bagay na pagnilayan.